Shalom evening po sa buhay ng bawat isa. At welcome po sa second prayer meeting po sa month ng July. So ayan, yung pag-aaralan po na, mag-pray po muna tayo bago mag-start. Let's pray. Ama namin Diyos na dakila sa lahat, patuloy, Panginoon, lumalapit kami sa biyaya ng iyong trono, Panginoon, patuloy sa gabing to, Panginoon, niya nais namin, Panginoon, Lord God, na patuloy, Panginoon, maranasan ka sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na makapag-aral muli ng mga salita mo. Lord, dalangin namin, Panginoon, yung gabing to, Panginoon, Lord God, this prayer meeting, Panginoon, Lord God, meeting, Panginoon, with you, Panginoon, Lord God, dalangin namin, Panginoon, Lord God, ano man yung mga ibababa mong mensahe, Panginoon, through my life, Panginoon, Lord God, ay magkakaroon ng rema, Panginoon, magkakaroon ng pagbabago, Panginoon, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Holy Spirit, we welcome you in this place. Holy Spirit, gamitin mo lamang ako bilang mouthpiece mo, and Holy Spirit, ikaw yung bahalang mag-touch sa buhay ng bawat isa. Alam ko na nandirito yung bawat isa dahil may special na mensahe ka na nilaan para sa buhay ng bawat isa. Kaya Holy Spirit, I ask for the wisdom, knowledge, and understanding sa lahat ng mga pinag-aralan ko ay maalala ko sa pagtayo ko dito sa pulpito, at ikaw yung makita sa buhay ko. Holy Spirit, ikaw yung bahalang kumilos sa kalagitnaan namin. Ingatan mo rin yung mga papunta pa lamang na makapatira namin, even Lord, yung mga nasa live, Panginoon, makapanood sila, Panginoon, Lord God, ng maayos at walang problem sa connection. Kaya salamat, Lord, sa pagkilos na gagawin mo sa prayer meeting na to, Panginoon, Lord God, ano man yung mga pagtatama, Panginoon, at yung mga reminders, Panginoon, Lord God, para sa spiritual life ng bawat isa. Ikaw na yung bahala, Panginoon, sa gabing ito, sa iyong pinakamataas. Sa pulit pa, salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So ayan, yung team nga po natin, di ba, for the month of July, yung prevailing prayer, holding on until breakthrough. So yung topic ko naman po, the power of consistency in the secret place. And yung key verse natin is matatagpuan siya sa Daniel chapter 6 verse 10. So next po. So sabay-sabay po muna nating basahin yung Daniel 6 verse 10. 1, 2, 3, go. When Daniel learned the law was signed, he went to his house, opened his windows toward Jerusalem, and prayed on his knees 3 times a day. Yes, happy. So ayan, yung isang verse po na to, dito po iikot yung topic natin ngayong gabi. So hihimay-himay po natin siya. Next po. Ayan, una yung when Daniel learned the law was signed. So ayun, di ba yung line na po na to nag-i-indicates that Daniel's awareness of the decree forbidding prayer to any god or man other than King Darius for 30 days. Di ba alam naman po natin na si Daniel is malapit na kaibigan at talagang pinagkakatiwalaan po siya ni King Darius. And dahil nga po, di ba, close sila nung hari, may maraming naiinggit kay Daniel. And di ba, alam naman nila na si Daniel is a man of prayer, man of integrity. Kaya gumawa sila ng way kung paano nila mapapabagsak si Daniel. At ayun nga po yung yung law na bawal sa loob ng 30 days bawal mag-pray sa anumang Diyos or tao maliban daw kay King Darius. And next po. Ayan. Touch. Ayan, next point, he went into his house. Daniel returned to his personal residence, demonstrating a conscious choice to maintain his routine. And ayun nga po, di ba, nung nalaman ni Daniel yon, bumalik siya sa bahay niya. And next po, open his windows toward Jerusalem. And ito naman po, yung part na to, na-highlight yung symbolic significance of Daniel's actions. Ito po yung naging response niya doon sa binabang law. His prayer was not a secret, and he prayed facing Jerusalem, a city of religious significance for Jews. So magtataka po tayo, bakit, di ba yung topic, secret place? Pero yung kay Daniel, open his windows toward Jerusalem, yung lugar na kung saan siya nagpe-pray, nakabukas yung bintana na nakaharap sa mga Jerusalem. And yung last po niyan, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did. Ayan, ibang version po.
Ayan, this emphasized the consistency of Daniel's prayer life. Despite the new law, he continued to pray 3 times a day, kneeling and giving thanks to God as he had always done. And ayan, makikita po natin sa Daniel 6:10, di ba, yung unwavering faith and commitment ni Daniel sa Panginoon, di ba? Even naharap siya, di ba, sa potential consequence for disobeying the king's decree. And ayun nga po, di ba, alam naman natin yung kwento na kahit may binabang law na ganon, ano yung ginawa ni Daniel? Hindi siya nakita ng pangamba sa mukha niya or natakot na, or nagdalawang isip na mag-pray ulit. Kundi, di ba, nung binaba yung law na yon, anong ginawa niya? Lumuhod pa rin siya, di ba, doon sa bintana na bukas sa kaharap sa Jerusalem, at nag-pray pa rin siya, di ba, sa Diyos na sinasamba niya. At di ba, dahil doon, di ba, hinuli si Daniel, and alam naman po natin saan siya pinatapon, sa lions den. And ayun, di ba? After nun, di ba, ayaw man ni King Darius dahil malapit na kaibigan at alam niyang, di ba, wala namang ginagawang mali si Daniel, makalipas, di ba, yung isang araw, yung kinabukasan, pag-open, yung the day before nun, di ba, sinabi, kasi nanood din po ako nung Superbook para mas maintindihan ko yung kwento niyan, para lang maalala ko ulit. Tapos, ayun, di ba, before yun, ang sabi sa kanya ni King Darius, dahil nga wala na siyang magawa, since once na may binabang law ang hari, bawal siyang, bawiin. And sabi sa kanya, naway iligtas ka ng Diyos na sinasamba mo. And pagbukas po, di ba, nung bato kinabukasan, si Daniel, wala siya kahit isang kagat or isang sign, di ba, na na inattack siya ng mga lions, kundi, di ba, totoo yung naging yung pagligtas sa kanya ng Diyos. And next po. So, pag-aaralan po muna natin yung tinatawag ditong secret place. Sige po, next. So, sabi po dito, the secret place is not necessarily a literal room, but a spiritual posture of intimacy with God. It's your private time, just you and Him. It's where you build your relationship with the Father and receive strength, vision, correction, healing, and direction. And gaya nga po nung sabi ko kanina, di ba, doon, topic natin, secret place, pero yung kay Daniel, di ba, hindi siya literal na sikreto, kundi, di ba, nakikita, pag nagpe-pray siya, nakikita siya ng mga tao. Sa next po, sa Matthew 6:6 po, sabay-sabay tayo, 1, 2, 3, go. But when you pray, go into close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father will see what is done. Ayan, sabi po dito, God values your unseen time with Him more than your public display. So, mahalaga naman po, di ba, na meron tayong mga ginagawang pagganap, di ba, sa mga ministry. Pero, di ba, sabi, iba din yung impact, di ba, yung mas nagmamatter, yung time na binibigay natin, yung time lang, di ba, ng tayo at yung Diyos. The secret place is where your character is built and your spirit is strengthened. Without time in the secret place, your public faith will eventually run dry. And next po. So, ayan, ito naman po, meron tayong tatlong pag-aaralan sa the power of consistency in the secret place. Ayan, sabi po dito, consistency may not always be glamorous, but it is powerful. Diba? Same thing, for example po, pagkumparahin natin yung Christmas light, tsaka yung ilaw, eto, ayun. Pag tinignan po natin, parang anong mas nakaka-entertain, yung Christmas light po. Kasi parang pag titignan po natin yung bumbilya, ayun, yung nag-stay lang po. Parang ang boring niya. Pero 'di ba kung titignan natin yung yung function niya, or yung pagiging consistent na nagbibigay ng light, yung Christmas light, patay sinde. And kapag ayan yung ginamit natin, di ba, everyday, lalo sa gabi, nakakasira siya ng mata. Pero di ba yung bumbilya, hindi man siya nagbibigay ng kaligayahan, ng entertainment sa mga tao, pero consistent siya. Yung ilaw, consistent siya, hindi siya nagpapatay sinde. Same thing din sa consistency. And the word celebrates breakthroughs, but God celebrates faithfulness. The truth is, most breakthroughs begin in the quiet, ordinary, daily moments of obedience. That's the power of consistency in the secret place. It builds a foundation so strong that even the fiercest storm can shake it. And ayan, di ba si Daniel nga po, hindi siya naging matapang overnight lang.
Kundi, di ba, makikita natin sa Bible or doon, di ba, pag binasa natin, si Daniel, ano siya, may consistent siya sa pagpa-pray 3 times a day. Kaya meron siyang ganong courage harapin, di ba, yung mga leon or yung parusa na binigay sa kanya. And ayun, it was the result of a lifetime of steady and secret devotion. So yung una po, consistency builds spiritual strength. Ayan, sabi po dun sa may part sa Daniel 6:10, 3 times a day he got down on his knees and prayed, just as he had done before. So hindi po dun sinabi na 3 times a day, na pangalawang araw niya na po yung nagpe-pray, kundi di ba sinabi dun, gaya ng ginagawa niya palagi. And makikita po natin doon yung just as he had done before. Ayun po yung naging sikreto ni Daniel para maging malakas siya or para magkaroon siya ng tapang. He didn't wait for trouble to come before praying. His prayer life was already in place before the crisis arrived. Because he was strong in the secret place, he did not crumble under pressure in public. Dahil nga po, di ba, steady yung yung pagiging consistent niya sa secret place. Nung naharap po siya doon sa yung ihahagis na siya doon sa lions den, hindi po siya natakot or hindi siya nangamba kasi alam niya po dahil po sa pagiging consistent niya doon sa pagpe-pray at sa sa faith na meron siya sa totoong Diyos, alam niyang ililigtas siya doon at hindi siya pababayaan. Next po. Ayan, sabi dito po sa Luke 5:16, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Sabi po dito, pag binasa po natin, di ba, yung New Testament, madaming verses po doon na mababasa natin kung saan si Jesus mismo nagpe-pray din siya, di ba? Even, ayan, alam naman po natin na si Jesus, Diyos na siya, di ba? And during the New Testament, di ba, nasa flesh siya. And si Jesus mismo, alam niya yung kahalagahan ng pagpe-pray every day. Intentional time with the Father. Diba? Kung si Jesus nga, nung time na andito siya sa mundo, kailangan niya yon. Diba? How much more tayong mga tao na hindi naman tayo Diyos, diba? Hindi naman kinreate niya lang tayo. Hindi rin natin kayang mabuhay in our own. So, diba? Parang ang sakit ng salita, pero kung sa tao, diba? Yung mga taong hindi nagpe-pray, parang ang kapal ng muka, para hindi mag-pray. Kasi diba si Jesus nga, nagpe-pray siya. Tapos tayong mga tao, hindi natin yung gagawin. And ayan, consistency is like spiritual training. Athletes don't become champions overnight. They train daily even when they don't feel like it. Same way, prayer is our spiritual gym. And ayan, alam na po natin na yung mga athletes, hindi lang sila nag-training ng isang araw or ng isang linggo lang. Yung mga athletes, para maging matibay sila or malakas, nagte-training sila minsan taon pa. And di ba, ayun yung nagiging nila, pundasyon kung saan nakakuha sila ng lakas or nagiging consistent yung katawan nila. And same thing din po sa sa spiritual life natin, di ba? Kung gusto natin maging strong, di ba? Hindi lang dapat yung physical na katawan natin yung strong or healthy, di ba? Same thing din sa spiritual life natin. Kung gusto natin maging healthy siya or hindi siya malnourished, di ba? Natin yung spiritual gym natin at ayun yung pananalangin. The secret place is where we develop endurance, discernment, and intimacy with God. Sabi po dito, when spiritual warfare hits, you won't rise to the occasion. You will fall back on your preparation. So, tanungin po natin yung mga sarili natin sa gabing to. Do I only run to God in emergencies? Or am I building a daily habit of seeking Him? Sabi po, dito sa tanong na to, lumuluhod lang po ba tayo sa pananalangin kapag napapaluhod na tayo dahil sa pangyayari? Or nagiging natin siya, daily habits na meron tayong time na nilalaan para magkaroon or para manahan doon sa secret place natin. Abang nag-aaral nga din po ako nung topic na to, parang bigla daw nabasa ko na rin naman po yung phrase na yun, na parang yung secret place po, hindi tayo visitors doon. Kundi dapat resident tayo doon. Doon tayo naninirahan, hindi lang tayo pabisibisita kung kailan natin gusto. And next po, pangalawa po, consistency attracts God's favor because, God's favor.
And ayan, makikita po natin dito dahil nga po si Daniel consistent walk with God, di ba? He was favored. Hindi lang ng heaven, and even ni King Darius. And despite serving under multiple pagan empires, Daniel kept being promoted. Why? Because his private integrity gave him public credibility. And di ba makikita po natin sa buhay ni Daniel, hindi yun dahil parang close siya sa hari. Ayun nga, close nga siya sa hari nung una pa lang, di ba? Pero yung hari, nung una, hindi, di ba? Hindi siya, parang hindi pa siya namumove. Pero, di ba, after nung sa Lions Den, yung nakita nilang buhay si Daniel, after nun, yung pinagutos, di ba, ni King Darius, walang ibang Diyos na sasambahin, kundi yung Diyos ni Daniel, di ba, na totoo at buhay. Di ba, dahil, yung pagiging consistent daw po, ayan, di ba, kung gusto natin ng God's favor, gusto po ba natin ng God's favor? Amen. And ayan, pero di ba, hindi lang siya kusang ibibigay sa atin ni Lord. Pero di ba, titignan din niya yung heart natin sa pagiging consistent natin. Just like, Daniel po, naging consistent siya. At hindi lang yung favor na ina-expect niya, di ba, napaboran siya ng langit, kundi pinaboran pa siya even ng mga tao. And sabi po sa Psalms 5:12, "Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield." So, ayan. Sabi dito, when you consistently honor God in private, He makes ways for you in public. So, nung una po, nung nagre-ready ako nung topic ko, sabi ko, bakit sa akin to? Kasi parang may mga, basta gano'n. Parang feeling ko po hindi siya para sa akin, parang gano'n. Nung unang send, pero nung parang second quarter niya, ay Lord, para pala siya sa akin. Kasi parang, parang yung power nga daw po sa, yung pagiging consistent in a secret place. And, sige, mamaya na nga po. Ayan, God can trust those who are faithful when no one is watching. His favor is not earned by performance, but it is drawn to consistency, humility, and surrender. Sabi din po, you don't have to manipulate your way into opportunities. Ang kailangan lang po natin gawin is maging faithful at consistent. And sabi dito, ayan, sa pangatlo na po, consistency prepares you for breakthrough. Di ba parang di lang nag-end doon sa favor, kundi after no, nagkaroon ng breakthrough. Many people want breakthrough. Ay, pa-next po. Ayan, sabi dito, many people want breakthrough, but few are willing to persist until it comes. Daniel did not experience a one-time miracle. He lived a lifestyle of prevailing prayer. So, di ba, pag tinanong mo yung mga tao, gusto nyo ba ng breakthrough? Lahat yan sasagot ng yes. Pero, pag tinanong mo, willing ka ba dumaan sa process para makuha mo yung breakthrough? Hihina na po yung mga yes niya. And, di ba, dito makikita natin kay Daniel, parang nakakatuwa, or pag tinignan mo, ala Lord, gusto ko rin ng breakthrough na nakuha ni Daniel. Parang si Joy nga po yung dun sa character nung Superbook. Yung naging response niya doon kay Daniel, parang sabi niya, Lord, gusto ko din ng tapang na meron siya. Gusto ko rin ng tapang na meron si Daniel. Pero di ba makikita natin, kaya nagkaroon si Daniel ng tapang, nung favor at nung breakthrough. Kasi consistent siya everyday, nagpa-pray siya 3 times a day, kahit man it costs him. And ayan, his habit of praying 3 times a day prepared him to stand firm when the law said not to pray at all. He did not change his rhythm based on the pressure of culture. He held fast to what he had always done. Nung iniisip ko nga po yung verse na to, na parang naisip ko lang bigla, di ba? Parang kung si Daniel, hindi naman niya in-expect na dadating yung ganong sa kanya, parang dadating na ipagbabawal yung manalangin. Pero ginagawa niya. And di ba tayo pong mga Christian, aware tayo na malapit na talaga yung pagbabalik ni Jesus. And di ba, dadaan talaga yung mga Kristiyano sa persecution, or talagang tatanungin ka kung totoong Kristiyano ka ba, itatas ka. And di ba parang paano po natin paano tayo magiging matibay, sagot natin na yes. Di ba ngayon pa lang po, habang malaya tayo mag-pray, magbasa ng Bible, or umati ng mga gawain, maging consistent na po tayo. Kasi parang ngayon po hindi natin nakikita na parang wala lang yung pagpe-pray, tsaka yung pagda-devotion, pagdating ng mga gatherings, parang wala lang, ganyan. Pero hindi po natin alam, na po tayo na to, nagiging rooted and grounded po tayo, palalim ng palalim. Para di ba kapag tinas na tayo, hindi tayo nashaken, or hindi tayo basta-basta, nawawala, or natutumba.
And next po, sa Galatians 6:9, pabasa nga po. Let us not grow weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Ayan, sabi po dito, yung breakthrough natin, same thing kay Daniel, hindi siya nangyari overnight. Pero yung daily obedience natin na mag-pray, nagbi-build yun ng momentum, di ba? Para kapag dumaan nga po tayo doon sa mga bagay na pagtatagumpayan natin. And every unseen prayer, every whispered cry, every moment on your knees is a seed. And God is faithful to bring a harvest. Ayan, ginagawa ko yung topic na to, yung mga nakalagay diyan. Di ba makikita po natin yan, yung every time daw po pala na lumuluhod tayo sa pananalangin, may buto tayong tinatanim. So, pag tinanong, di ba, tayong lahat, gusto niyo po ba ng harvest? Syempre, amen. Pero, di ba, sabi, kung may tinanim ka, may aanihin ka. Pero kung wala kang tinanim, huwag kang mag-expect na kusang may tutubo or may kusa kang aanihin. Same thing din po, di ba, sa pananalangin. Kung gusto natin ng mga answered prayers, ng breakthrough, ng blessings, magtanim po tayo ng magtanim sa pamamagitan po ng pagluhod sa pananalangin. Kasi bawat pagluhod daw po sa pananalangin, ayun, sabi ko nga po kanina, nagtatanim tayo ng seed. At di ba, imagine kung gaano tayo kadalas sa isang araw or kung bilang Kristiyano, gaano tayo kadalas lumuluhod sa pananalangin, kung gaano tayo kadalas pupunta doon sa secret place natin, gaano nakadami yung mga seed. And di ba, eventually, magkakaroon niya ng harvest. Pero di ba, kung yung secret place natin or yung mga lupain, wala diyang nakatanim or isa lang, wag tayong mag-expect ng madami. And di ba, yan, ngayon narinig natin to, na bawat pagluhod pala natin sa pananalangin, may mga seed na doon tinatanim. And eventually, di ba, harvest, magkakaroon tayo ng harvest sa tamang perfect timing ng Panginoon. And katulad nga po ng Walls of Jericho, alam naman po natin, di ba, yung mga Israelita, umikot muna sila nung 6 na beses. Di ba? Una, isa. Pangalawa. Sa pangalawa, tapos wala pang nangyayari, pwede pa po yun. Sige, baka sa pangatlo, pang-4, ganyan. Pero di ba yung umabot na po sila sa pang-5, pang-6, sa totoo lang po nakaka-discourage yun. Na yung parang bagay na paulit-ulit mo ginagawa, tapos wala ka naman po nakikitang outcome. Pero di ba, on the 7th day, nagkaroon po ng miracle and nagkaroon ng answered prayer. Pero imagine po natin kung yung mga Israelita, tumigil na sila on a 6th day or in a 5th day, tumigil na po sila, hindi po nila ma-experience yung miracles. And same thing din po sa atin, di ba? What if daw po, yung mga answered prayer, yung mga breakthrough na hinihintay natin is just one more prayer away. And di ba, ayun nga po, parang kung may mga nasa prayer list pa po tayong hindi pa na nagkakaroon ng kasagutan, what if po, di ba, sa mga susunod na pananalangin pa po natin, meron na po palang sagot yan, pero tumigil pa. Kaya di ba ngayon, huwag tayong mapagod, parang kahit ilang taon or ang tagal na natin pinagpe-pray, huwag po tayong mapagod. Kasi yung Walls of Jericho, di ba, on a 7th day pa, hindi on a 2nd, 3rd, kundi on a 7th day, pero di ba, alam ni Lord kasi kung kailan dapat kung ano yung kailangan natin at ano yung makakabuti sa atin. Imagine po natin yung mga nakalipas na answered prayer. Di ba, hindi naman po natin sila pinag-pray ng isang beses lang. Especially po yung salvation ng family natin, di ba? Nakakatuwa sa family church, parang karamihan kasama na talaga yung family. And ayun, di ba, yung mga yun po, ilang taon din pinag-pray. And hindi lang siya agad-agad. Maybe, di ba, ayun, mas matagal pa yung pinag-pray kaysa sa mga hinihintay natin ngayon. And doon pa lang po, makikita natin na si Lord, alam niya kung kailan. At si Lord, walang salita na hindi siya tinupad. Kaya, di ba, sa mga kapatiran po natin na pinagpe-pray pa rin ngayon, especially yung salvation ng family. Di ba? Huwag po tayong mapagod mag-pray. Kasi what if ilang prayer na lang pala and makakasama mo na. And ayan, don't let discouragement rob you of your harvest. Keep praying even when nothing seems to change. Your consistency is spiritual warfare.
And sabi din po dito, consistency in the secret place leads to confidence in the battle, favor in the public place, and breakthrough in God's perfect time. And this is why Daniel stood strong in the lion's den. His courage came not from talent, position, or popularity, but from a quiet, consistent walk with God behind closed doors. So, same thing, di ba? Kung ano po yung nangyari kay Daniel, hindi po imposible na mangyari din siya sa atin. And di ba kung paano naging consistent si Daniel, hindi lang naman si Daniel yung binigyan ng karapatan or ng courage ni Lord para maging consistent, kundi di ba, same na pwedeng mangyari sa buhay ng bawat isa. Next po, pero di ba, ayan, bakit po tayo nag-i-struggle maging consistent? So, next po. Meron po tayong tatlong pag-aaralan, tatlong D, na why do we struggle to be consistent? Una po yung distractions. We live in a world of endless notifications, noise schedules, social media deadlines, and busyness. The moment you decide to pray, everything starts competing for your attention. And ayan, number one po, di ba, kung bakit nahirapan tayo maging consistent, yung distraction talaga. And di ba, hindi na po para isa-isahin pa kung ano yung mga distraction na yun. Alam naman po natin, di ba, yung mga distraction na yun yung mga bagay na umaagaw ng oras na dapat na nilalaan natin sa Panginoon. And sabi po sa Luke 10 verse 40 to 42, yung about po kay Martha and Mary. Sabi dito, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Si Mary naman po, Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. So Martha was busy for Jesus and Mary was focused on Jesus. So di ba makikita po natin, pareho naman pong para about kay Jesus, si Mary and Martha. Para makikita po natin yung kaibahan nila. Si Mary, di ba, inuna niya or mas nagbigay siya muna ng time kay Jesus. Ayun po, yung Mary was focused on Jesus. Well, si Martha naman po, di ba, naging busy siya para kay Jesus. Hindi naman daw po masamang maging Martha. Kailangan natin maging Martha din talaga. Pero, kailangan po muna natin maging Mary. So, ayun, Mary over Martha po. And Mary before Martha. So, ayan. Serving is good, hustling is normal, but don't get so busy doing things for God that you forget to spend time with Him. Katulad po, di ba, sa mga ministry na nilagay tayo ng Panginoon, lalo po ngayon, di ba, alam na natin talaga na busy yung bawat isa. Parang hindi lang isa yung ministry na meron. Kaya, kailangan po natin mag-pray. Magkaroon pa po, di ba, ng mga workers. And, di ba, dahil po doon, kahit gaano ka busy, ito yung challenge po sa atin dahil po busy tayo sa ministry, yung challenge po sa atin ng Panginoon, paano po tayong mas magiging busy, magbigay ng time sa Kanya. And, di ba, kaya, minsan po, yung mga, yung pagkakamali, di ba, ng ibang Kristiyano, masyado na lang po sila naging busy sa ministry. Pero pag, kaya po nababurn out, di ba? Yung mga Kristiyano, kaya sila nababurn out, possible na wala silang time na binibigay, na dalawa lang sila ng Panginoon. Ayan, sabi po dito, be intentional. Sabihin po natin, I'm not going to let everything else steal my focus from God. And ayan, prayer is not a task, it's a relationship. Ayan, yung pangalawa po, discouragement. And we often stop praying when we don't see results. It feels like God is silent and we begin to question, is He even listening or am I wasting my time? Sige po, next. Ayan. Diba? Discouragement katulad po nung pwede na yung kanina po sa Walls of Jericho. Diba? Hindi po sila nagpadala sa discouragement na pang-anim na po wala pa nangyayari. And diba kung sa sitwasyon natin ngayon, parang nahihinto tayo maging consistent or naisap na tayo mag-pray sa mga bagay na matagal na natin pinagpe-pray kasi parang nadi-discourage na tayo na wala naman nangyayari, wala namang sagot. Parang kailan ba or nagsasayang lang ba ako ng time mag-pray? Pero remind ko lang po yung bawat isa. Pa-next po. God's silence is not His absence.
So, sa next po doon sa Psalms 13:1-2, yung sa David's honest prayer, sabi niya po doon, "How long, Lord, will you forget me forever? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart?" David felt discouraged, but he kept praying. And by the end of the psalm, his tone shifted to praise. Next po, sa Romans 8:28, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Diba? Sabi po dito, even na hindi natin nakikita agad yung mga result, or hindi natin nakikita yung pagkilos ng Panginoon. God is working behind nung mga pinagpe-pray natin. 'Di ba? Aligning things for our good. 'Di ba? Minsan di naman po siya 'di ba, alam na po natin si Lord sumasagot siya sa iba't ibang kaparaanan. Pwedeng yes, bibigay niya agad kasi naka-align naman sa kalooban niya. Pwedeng no kasi alam niyang hindi siya para sa iyo. And pwedeng wait kasi may hinihintay pa siya. Pwedeng wait kasi may hinihintay pa siyang tamang panahon, or pwedeng may mas better si Lord. And ayan, just because you don't see evidence doesn't mean there's no activity. God may be working on you before He works through you. Ang ganda po nun na parang before ibigay ni Lord yung mga panalangin, nag-work muna siya sa atin. May mga tinatama muna siya sa atin, may mga inaalis, or may mga nilalagay muna siya sa atin bago niya tayo gamitin. Ayan, be honest with God when you feel discouraged, He can handle it. And remind daw po natin yung mga sarili natin every time na nadi-discourage tayo sa pagpe-pray nung mga nakalipas pong answered prayers natin. And stay rooted in truth and not feelings. Consistency means staying when results don't show. And yung pangatlo po is yung lack of discipline. So, sabi dito, many of us start strong but fail to maintain the habit. We rely on spiritual highs or emotional moments. But when the feeling fades, so does our pursuit. So, sabi po dito, yung lack of discipline. Totoo naman po na yung parang mahirap naman po talagang mag-start. Pero mas mahirap po pala siya i-maintain. Mas mahirap makararating sa dulo, 'di ba? Nang hindi ka napapagod or hindi ka sumusuko. Pero 'di ba sa po kay Jesus, 'di ba? Hindi naman po mahalaga kung ano yung mga pinagmulan or ano yung mga nakaraan ng bawat isa. Ano yung mahalaga kay Jesus? Yung present at kung ano tayo, 'di ba? Sino tayo hanggang sa wakas or hanggang makita natin siya ng mukhaan. Sabi po sa 1 Corinthians 9:27, "I discipline my body like an athlete, training it to do what it should." And ayan, si Paul daw po, kinumpare niya yung Christian life to athletic training. Ayan, katulad po ng consistency. Commercial. Katulad po ng consistency. Puro kasi Esther. Katulad po nung consistency, hindi rin po siya kasing glamorous or kasing, di ba, yan, yung Christmas light, tsaka yung ilaw po sa gitna. Hindi po sila magkatulad. Same thing din po sa discipline. Pag pinakinggan po natin yung discipline, parang pasakit agad siya, parang parang di gugustuhin ng mga tao. Pero di ba makikita natin yung discipline, para po yun sa ikakabuti natin. And di ba, at ayun po yung nagsaseparate din yung spiritually weak from the spiritually strong. Di ba, pag nagkaroon ng pagdidisiplin, makikita po doon kung sino yung nasa white or nasa wag black. Basta nasa white at sa mapaghihiwalay po yung mga gustong magpadisiplina, willing madisiplina sa hindi. And ayan, next po, sabi dito, ayan, motivation will get you started. Discipline will keep you going. So, di ba, maganda naman po na motivated tayo sa mga ginagawa natin kasi nabibigay po natin yung best natin doon. Pero, di ba, pangit po pakinggan yung magaling lang sa simula or magaling lang sa umpisa. Maganda, di ba? Yung hanggang mag-end, maganda. Magaling. So, di ba, kailangan po natin ng discipline to keep us going. Sabi nga po, it's not about how much you pray, but how often you show up. Sabi po dito sa even 10 minutes a day with God consistently is more powerful than 2 hours once a month. So, di ba yung pagpe-pray po natin,
hindi man siya 10 hours, di ba? Kung ano ka man, basta consistent ka, di ba? Kung ilang minuto muna yung kaya mo sa pagpe-pray, kung consistent ka doon, ayun yung nagmamatter sa Panginoon. Hindi yung yung fasting whole day nagpe-pray, pero once a month lang. Di ba, wala din po. So, di ba, pero kasi naman po, makikita natin, yung pagiging consistent natin doon sa maliit na bagay, eventually, di ba, magkakaroon pa po tayo ng hunger and thirst, mag-spend ng time. So, di ba, makikita po natin na parang, ba't ganun sila, kaya agad nila, 5 hours, 10 hours sa pagpe-pray. Hindi ko yan kaya eh. Hindi po tayo nasusuko. Kundi di ba magiging consistent tayo sa kung ano lang muna yung kaya natin. And eventually, pag naging consistent po tayo doon, yung hunger, di ba? Hindi siya makukontento na nasa maliit lang tayo lagi. Kundi di ba eventually, mas magiging babad po tayo sa pananalangin. And sabi din po, God is not looking for perfect Christians. He's looking for persistent ones. And Daniel did not become consistent by accident. He built his secret place through discipline, despite threats, distractions, or discouragement. And because of that, God backed him up in front of kings and even in the lion's den. So, next po. So, ito na nga po, di ba, nalaman natin yung power and yung mga, mga struggle. Ngayon naman po, how to stay consistent in the secret place. If we know how important consistency is, the next big question is, how do I stay consistent even when I don't feel like it? And una po, set a regular time and place. So, ito po yung apat po na to, practical na mga, pwede nating gawin, di ba? Para, maging consistent tayo. First po yung set a regular time and place. You cannot build, sige po, next, consistency without intentional scheduling. Just like we have a time for meals, school, or work, we need a dedicated time to meet with God. Same po, di ba, sa mga sa mga nagtatrabaho, sa mga nag-aaral, or sa may mga meeting po, di ba, may mga time po lagi tayong sinusunod. For example po, di ba, sa sa pagpasok or sa pagtatrabaho, for example, 7 a.m. ka everyday. Susundin mo yung 7 a.m. everyday na yon para makapasok ka. And kailangan mo maging consistent, di ba? Well, late. Diba? Kailangan maging consistent sa 7 a.m. everyday na yon. Kasi kung hindi ka magiging consistent, may kapalit. Diba? Mababawasan yung sahod mo. Pero diba, same thing din po, diba, sa sa pagkatagpo natin doon, or pagpunta natin sa secret place natin. Kung gusto natin maging consistent, mag-set po tayo na regular time and place. Hindi naman po ni-required ni Lord na, dapat may sariling room ka para literal na secret place tayo, sa pananalangin mo. Hindi po, di ba? Kundi, di ba, hindi rin nag-set si Lord ng, hindi niya rin na-record na, dapat, 12 a.m., pagsapit pa lang ng araw, nagpe-pray ka na. Wala pong binigay na ganun si Lord. And sabi po sa Mark 1:35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to Ayan, Jesus, God in human form, made time to pray regularly, schedule his intimacy with the Father. Ayan, gaya nga po ng sabi ko kanina, di ba? Ang ng mukha ng mga taong hindi nananalangin. And di ba, sa atin po, di ba, kung gusto natin maging consistent sa natin, secret place natin, si Jesus po, naging consistent siya kung kailan niya imi-meet yung Father, di ba, in heaven. Same thing po sa atin, normal po, di ba, yung mga distraction, for example, may kasama ka sa kwarto, or sa bahay, marami kayo, wala kang sariling kwarto. And di ba, pwede pa rin po tayo magkaroon ng space doon, or ng place, and ng time. Kung kailan po tayo pupunta doon sa secret place natin, pwedeng, kapag tulog na yung mga kasama mo, or sa madaling araw, pag hindi pa sila gising. And di ba, hindi man po nag-record si Lord ng sariling room para maging literal na secret. Pero wag naman po doon sa lugar na maraming distraction. Syempre, doon po tayo sa lugar na makakapag-focus talaga tayo. And find or create a quiet, peaceful space, even if it's a corner of your room. Make that your altar, a place where heaven meets earth. Ayan.
Ayan, sabi din po dito, ito, protect this time like an important meeting because it is. Di ba? Kung paano po natin pahalagahan yung mga meeting natin sa personal na buhay natin, sa school, sa work, or kung saan man, di ba? Tandaan po natin na yung meeting na ginagawa natin with God, hindi lang po siya basta meeting na magawa lang natin, kundi ito yung pinaka-importanting meeting at pinaka-kailangan ng isang tao everyday. And pangalawa po, start with the Word of God. So, ito po very nakakatulong siya sa akin. Kapag may times po na nahihirapan ako mag-pray, inuuna ko po talaga muna magbasa ng Bible. So, ayan, sometimes we don't know, next po, what to say when we start to pray. That's why the Bible should come before our words. God speaks first and we respond in prayer. And next po, sa Romans 10:17, so then faith comes by hearing and hearing by the Word of God. And when you read the Word before praying it, it builds faith, aligns your heart with God's will, and gives you language for prayer. And di ba, kaya nga po dun sa Bible Reading Challenge, di ba, meron po dun, hindi lang siya 7 chapters a day. May nakalagay po dun na Psalms and Proverbs. Para po, di ba, makatulong po siya sa atin every day. And di ba, sa pagbabasa din po natin nung Bible at before tayo mag-pray, di ba? Pwede po natin tanungan na Lord, sa scripture ba na to, ano yung pinapakita mo sa akin or ano yung mensahe mo sa akin? And di ba, let the word be your foundation. Prayer that begins in scripture is more focused, powerful, and God-centered. And yung pangatlo po, journal your encounters. Ito po yung bagay na pinagpe-pray kong magawa ko kasi nung parang nasa second quarters po, every prayer meeting, lagi pong may pangusap sa akin si Lord na hindi ko naririnig yung voice ni Lord through Word of God or through Bible, kundi may mga prayer meetings po na na lumipas na naririnig ko talaga yung boses niya. And may mga mensahe si Lord doon na sabi ko pag-uwi ko isusulat ko to kasi gusto ko siyang i-share pag tumayo ko sa pulpito. Ayun, hindi ko po siya sinulat, nakalimutan ko. Kaya ito po, journal your encounters. And sabi po dito, journaling may feel simple. Di ba? Mukha po siya parang ngayon po kasi ilan na lang yung gumagawa. Tapos parang dahil ilan na lang yung gumagawa, parang tingin ng ibang tao, parang ang old style naman nito, ganyan. Pero di ba, hindi po natin, parang sila pa po yung mas advanced pala. Kasi yung mga sinusulat nila, nagagamit nila yon. But it's a powerful spiritual discipline. When you write what God is saying to you or what you're praying about, you create a record of His faithfulness. And nabibilib nga po ako sa mga taong nagsusulat talaga. Lalo yung mga answered prayer po nila, whether maliit na bagay or malaki. Kasi pag sinulat mo po siya, tapos pag binalikan mo, ang dami. Hindi mo po alam, ganito pala kadami, di ba? Hindi natin namamalayan. Pero di ba, pag sinulat natin siya, nilista natin, ang dami talagang ginagawa ng Panginoon na kabutihan sa buhay natin. Sabi po sa Habakkuk, chapter 2, verse 2, Lord answered me, Write the vision and make it plain upon tables, that he may run that read. Ayan, ito ang ganda po. Bakit daw po sinabi ng Diyos yun na, di ba, isulat natin? So, it could be remembered. Ayan, gaya po nung akin, hindi ko po nasulat. Hindi ko po siya maalala. Revisited. Every time na nadi-discourage tayo, pwede natin siyang, basahin ulit. And shared. Di ba, pwede siyang every time na tatayo tayo or mag-share tayo ng Word of God, pwede natin gamitin, di ba, yung mga, pangungusap sa atin ng Panginoon. Maybe, at nung time na yun, ayun yung kailangan natin. Pero darating pala yung time na merong tao na mangangailangan nun. So, ayan. And why journaling helps, it slows you down to reflect. Mahalaga rin po nagkakaroon tayo ng reflection. It helps you to track growth and answered prayers. It deepens your relationship with God. Ayan. Later, look back, you will see how far God has brought you and how many prayers He answered. And pang-apat po, pray even when you don't feel like it.
Next po, there will be days to feel tired, numb, distracted, or dry. Don't wait for emotions. Let devotion lead you. And feelings come and go, but faithfulness honors God. And di ba, may time po talaga sa buhay ng isang Kristiyano, hindi siya palaging on fire. Hindi siya palaging excited mag-pray or hindi siya palaging excited sa sa mga bagay na dapat na ginagawa niya. Pero di ba, wag daw po natin hintayan na parang i-base natin siya sa emotion natin. Wag natin siya doon i-base, kundi kunwari, masaya ka ngayon, ay, ang saya ko, gusto ko gusto mag-pray. Ay, may answered prayer ako, gusto ko mag-pray. Paano po kung hindi pa sinasagot, diba? Paano kung may pinagtatagumpayan ka? Magpa-pray ka pa rin po ba? Kaya, diba, wag daw po natin siya i-base sa emotions natin. I-base natin siya sa devotion natin. And sa 2 Corinthians 5:7, for we live by faith, not by sight. In other words, we also pray by faith, not by emotion. Even when you feel nothing, something is happening in the spiritual realm. God is more pleased with a tired, genuine whisper than with a dramatic, empty words. Show up even in your weakest moments. He honors the effort. You're not praying to feel good. You're praying because you need Him. And ayan. Sabi po minsan yung powerful prayer po, hindi yun yung mga prayer na pinag-pray natin sa harap ng maraming tao or yung pinag-pray natin ng pasigaw, kundi minsan yung most powerful prayer po, yun po yung pinag-pray natin ng tahimik everyday, pero consistent po. And sabi din po dito, choose obedience over emotion. And sa next po niyan, hindi po pala nalagay. Sabi po dito, spiritual maturity is not measured by how loud you pray, but by how consistent you are when no one is watching. Okay naman po na mag-pray tayo ng malakas, lalo po, di ba, kapag nasa harap po tayo ng maraming tao, para marinig po nila. Pero di ba, hindi lang po doon nag-e-end, kundi di ba, mas powerful yung prayer na pinagpe-pray natin when no one is watching. And, ayan, God sees what is done in secret. Next po, sa Matthew 6:6 po. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father. Praise in the streets, and then your Father who sees what is done in secret will reward you. Ayan, yung verse na daw po na to, diba, Jesus Himself speaking. And He doesn't say, if you pray. Pero diba, nang sabi niya, when you pray. So, yung prayer po, hindi po siya optional kung kailan lang natin gusto gawin. Kundi diba, yung prayer, it is our relationship sa Diyos. And diba, kung yung mga tao nga po, diba, kung gusto nila maging close sa isang tao, lagi sila makikipag-usap doon para makilala nila. And diba tayo, kung gusto natin mas makilala ng deeper pa yung Panginoon, lagi din natin siyang kausapin. And what does this mean? Diba yung secret place, parang ano nga daw po ba talagang ibig sabihin, diba? Pero yung secret place, diba, yun po yung is where your intentions are pure, your distractions are gone, and your heart is laid bare before God. It's not about performance, it's about genuine relationship. And when no one sees you but God, that's when the real you shows up. Ayun po, diba? Totoo naman po, diba? Kung sino, hindi lang po ibig sabihin na may kaharap tayo ibang tao, peke na tayo. Pero lumalabas po yung 100% na tayo kapag walang ibang tao. And ayun po yung nakakalimutan, diba, ng mga tao. Tingin sa harap, sa likod, sa kanan, sa kaliwa. Kala nila wala ng tao, walang nakakita. Pero nakalimutan po nilang tignan ang taas. And ayun po, diba? Sabi, diba, walang anumang tao or bagay ang hindi nakikita ng Diyos. And ayan, sabi po dito sa next, why the secret place matters so much. First, God values heart over hype. In public, di ba, sa public na ginagawa natin, pwedeng ma-impress yung mga tao. But in private, yung mga ginagawa natin na hindi nakikita ng tao, God is either honored or ignored. Depende po sa ginagawa natin, di ba, in a secret place. Pangalawa, it's where real faith is built. In secret, you don't have an audience. It's just you and God, and that's where trust grows. Pangatlo po, it's where you're shaped for service. Before God uses you publicly, He develops you privately. Same po kay Moses, di ba? 40 years in the wilderness,
David had fields and flocks. Joseph had prison. Jesus had 30 years of quiet obedience before 3 years of public ministry. Ayan. Next po, even when you feel unseen, God sees you, and there will be seasons when no one affirms you, no one sees your tears, no one understands your obedience, your fasting, praying, giving, serving, yet you feel invisible. Di ba, may mga time nga daw po na parang kahit binigay natin yung 100% sa bagay na to or sa ministry natin, na alam natin sa heart natin na binigay natin yung best, and di ba, hindi na, may times talaga, di ba, na hindi yun ma-appreciate ng mga tao or makikita ng mga tao. Diba? Pero, si Lord, nakikita niya lahat. Every morning you choose to pray, kahit sa pagising mo na yun, diba? Ang hirap or ang bigat-bigat. Every battle you fight in silence, mga pinagtagumpayan mo na hindi mo shinare sa ibang tao. Every tear you cry for a breakthrough. And every time you say yes to Him, even when it costs you. Diba? Same po kay Daniel, diba? Na ano pa rin siya, sumusunod pa rin siya sa Panginoon, sa pananalangin niya, kahit it cost his life. Pero di ba eventually, sa pag-yes niya po, naka-receive din po siya ng yes galing sa Panginoon. And di ba sa pagiging tapat po na ginagawa natin, next po, di ba God's rewards, di ba, are more than material. O minsan po may isa mga ginagawa natin, meron tayong mga material na reward. Pero di ba, ayan, yung mga reward na to, yung mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera, hindi kayang iregalo ng tao or ibigay ng mundo. And eto po, di ba, yung kayang ibigay lang ng Diyos Ama, yung peace in the middle of chaos, strength when you feel weak, clarity when you're confused, spiritual authority when you speak, and breakthroughs in areas you've labored for in secret. And yes, di ba, sige po, next. Sometimes the reward is visible. Next po. Ayan. The greatest rewards are internal and eternal. And di ba minsan po, yung mga ginagawa natin paglilingkod or yung pagiging tapat natin sa Panginoon, minsan kala natin siya, wala lang siya. Pero di ba, kasi yung mga reward na binibigay sa atin ng Panginoon, hindi siya material na bagay. Di ba? May pagkakataon na hindi siya material na bagay. Kundi di ba yung mga bagay na nagmamatter sa eternal. And the greatest reward of the secret place, hindi yung binigay sa atin ni Lord, kundi si Lord mismo. But you gain more of Him. And sige po pa next. Conclusion na medyo mahaba po. Ayan. Dito po, final, the secret place is where the battles are fought and won, pride is laid down, identity is affirmed, faith is deepened, then God becomes your everything. Ayan. Dito po sa conclusion natin, marireveal, di ba, yung powerful truth, di ba, sa kwento ni Daniel. Sabi po dito, what you do consistently in secret will eventually show up in your public life, either as a strength or as a weakness. Di ba yung ginagawa, sabi nga po, di ba, walang sikretong hindi nabubunyag. Parang ganun yung term, di ba, sa mundo. At totoo naman po, di ba, kung ano yung mga bagay na ginagawa natin ng patago, akala natin hindi nakikita or hindi makikita ng mga tao. Pero di ba, dadating yung time na parang lalabas din yan at makikita din talaga kung anong klaseng buhay meron ka kapag mag-isa ka lang, di ba? Kung ano yung mga pinagagawa mo, ayun din yung makikita sa'yo. Kung ano yung mga sinasabi ng bibig mo, ayun yung madalas na lalabasan. Di ba, kung ano yung nilalaman ng puso mo, nakikita yun, di ba? Kung paano ka umarap sa mga tao. Si Daniel, he did not develop courage in the lion's den. Hindi naging matapang si Daniel kung kailan lang siya, di ba, tinapon doon sa mga leon. Pero di ba, na-develop niya yung tapang na yon sa mismong room niya, sa lugar kung saan siya lumuluhod at nananalangin. Di ba, 3 times a day with his windows open toward Jerusalem. So, di ba, hindi po siya literal na secret place, pero private. Di ba? Private, meaning, di ba, it's between you and the Lord. And the secret place is where intimacy with God grows. Consistency is not always exciting, but it is essential. And consistent prayer leads to weak faith. Consistent prayer leads to unshakable confidence. God rewards what is done in secret even when no one else see it. And sabi po dito, breakthrough comes when we refuse to give up, even when everything around us say to quit.
Don't be discouraged if you feel like nothing is happening yet. In the kingdom of God, roots always grow before fruits. Ayan. Di ba? Kung sa mga oras po na to, di ba, meron tayong mga panalangin, di ba, na pinagpe-pray na maybe ilang taon na or ilang buwan na, di ba, or gano'n na siya katagal. Pwedeng, di ba, promotion, pwedeng sa mga work, salvation ng family, or kung ano man, di ba, yung mga personal na pinagpe-pray natin. And hanggang ngayon, wala siyang kasagutan. Ang seed po ba, di ba, pag tinanim, isang araw lang po ba tutubo na? Hindi po. Kundi, di ba, yung seed, dinidiligan siya ng consistent. Kasi kung hindi po, di ba, mamamatay yung seed na yun. Same thing din po sa mga prayer na tinanim natin, sa mga seed na tinanim natin sa pananalangin. Hindi po siya mag-grow kung hindi natin siya consistent na didiligan. And ano po, alam ko naman po, di ba, sa ano ngayon, sa sitwasyon ng bawat isa, may mga ano po tayo, prayer request na hanggang ngayon pinagpe-pray pa rin natin. And maybe some of us po, di ba, parang nadi-discourage na tayo na hanggang kailan, Lord, di ba? Hanggang kailan ko siya ipagpe-pray, di ba? But parang ang tagal naman, wala namang nagiging sagot or wala namang nangyayari. Pero 'di ba, alam ni Lord kung kailan natin siya kailangan, alam ni Lord kung ano yung kailangan natin, or alam ni Lord kung makakabuti ba to o hindi sa atin. Your prayers today are preparing the ground for tomorrow's miracle. Your quiet tears, your silent whisper, your tired but faithful yes, every morning, it all matters. Sabi po sa Hebrews 6:10, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Parang yung verse po na to, parang ang ano niya lang, parang hindi po siya, parang hindi mo siya magiging, parang iilan lang yung magiging, parang light verse, gano'n. Pero nung binasa ko po tong verse na to, tapos inaral ko po siya word by word, pag binasa mo po pala siya ng, with reflection talaga sa heart mo, nakaka-touch siya. Kasi di ba parang dito na-remind tayo na si Lord, lahat ng mga pagmamahal na ginawa mo sa Kanya, lahat ng katapatan na binigay mo sa Kanya, hindi niya yung nakakalimutan. Di ba? Maliit man, di ba? Yung mga ginagawa natin sa ministry, yung mga pagpe-pray natin, di ba? Hindi niya to nakakalimutan. Hindi to mapupunta sa wala lang, di ba? Yung mga prayer na pinapanalangin natin, especially yung salvation ng family natin, salvation, di ba, ng bansang Pilipinas, hindi siya mapupunta lang sa wala, di ba? Yung mga pagpe-pray natin. And, di ba, final challenge po sa atin, next po, let's be like Daniel. Ayan. Sabi po, 'di ba? Tayo, 'di ba, bilang narinig natin or na-remind tayo ulit sa kwento ni Daniel sa gabing 'to. Naisin natin, 'di ba, maging katulad tayo ni Daniel. Faithful siya, 'di ba? Not just when it's convenient, but especially when it's costly. Tayo po ba, faithful lang po ba tayo kapag maganda yung yung parang meron tayong mga blessings, 'di ba? Masaya tayo, or faithful pa rin po ba tayo kapag nasa time na tayo na sinusubok tayo, 'di ba? Sinusubok yung pananampalataya natin. Steadfast not just when we feel strong, but especially when we feel weak. Committed not just for a season, but for a lifetime. And next po, sabay-sabay po natin i-declare to. 1, 2, 3, go. Lord, help me to be faithful in the secret place. Help me to show up, stay consistent, and trust you until breakthrough comes. I want to know you deeply, not just publicly, but privately. Heart to heart, I believe that in you no time is ever wasted. In Jesus' name, amen. And sabi din po dito, yung kwento po ni Daniel, nagtuturo sa atin ng powerful truth. Diba? That yung totoong lakas, hindi siya nagsisimula sa public moment ng katapangan. Pero diba sa nagmula yung lakas si Daniel? In private moments of consistency. Before facing the lions, Daniel already lived a life of deep devotion. This is the power of consistency in the secret place. It prepares us before the storm and sustains us through it. And tinatanong ko nga si Lord, sabi ko, Lord, kasi naniniwala po ako na yung bawat topic na binibigay sa atin, hindi lang yun binigay ni Ate Ruth nang wala lang. Kundi alam ni Lord na yung topic na yun, binigay sa'yo kasi may testimony ka doon. May share kang bagay doon. And ayan, habang di ba, nung sinan nga po to ni Ate Ruth, sabi ko, bakit ako? Kasi consistency in a secret place. Parang, yung una hindi ko siya maintindihan.
Pero nung inaral ko nga yung life ni Daniel, tapos, nung etong mga nakaraang buwan, di ba? Meron po akong mga bagay na kinaharap na kung ako lang, hindi ko talaga kayang mag-show up doon. Hindi ko talaga kayang tumayo doon sa lugar na yon. Pero ano po yung naging secret ko? Bakit ako naging successful sa mga bagay na yon? Ayun, kung bakit ako naging successful sa mga bagay na yun, share ko po yung secret ko. Before ko po kaharapin yung mga bagay na yun, nag-spend time po talaga ako lumuhod, manalangin sa Panginoon. Kasi kapag naging mahina po tayo or naging humble po tayo sa pagluhod sa pananalangin, haharap po tayo in public ng malakas. May courage po tayo na nanggagaling sa Diyos. And sabi ko nga po, Lord, kwento na to, it is a reminder for us, di ba, na hindi pa late at hindi pa huli. Pero wag na natin sayangin yung mga time ngayon, bukas, at sa mga susunod na araw na pwede naman natin sabihin, ay hindi, next week na ako magiging consistent, next month na ako magiging consistent, matagal pa naman bumalik sa Lord. Pero di ba, kaya natin naririnig yung mensahe na to, kasi this is the time, di ba, ito yung time na kailangan talaga ng Panginoon, na tayong, di ba, mga naniniwala sa Kanya, katulad ni Daniel, 'di ba? Sa gitna man ng bagyo, 'di ba? Sa gitna man ng mga leon, 'di ba? Sa gitna man ng pagsubok sa buhay natin, huwag tayong ma-discourage, 'di ba? Huwag tayong ma-distract. At huwag tayong matakot sa discipline na ginagawa sa atin ng Panginoon. Kasi katulad ni Daniel, kung paano tayo magiging consistent. Kapag umarap tayo sa mga bagay na akala natin, imposible natin siyang tatayuan. Di ba? Yung mga sitwasyon na kung ikaw lang alam mong hindi mo kaya. Pero dahil nga, nag-spend ka ng time dun sa secret place mo, ulitin ko po, di ba yung secret place, hindi lang tayo bisita doon. Kundi yung secret place, residence tayo doon. And di ba, kung right now, yung mga secret place natin, inaagiw na po siya, inaalikabok na. Diba? This time, linisin natin. And talagang manirahan tayo. Diba? Gustuin po ba natin matulog? Or diba, mag-stay sa isang room na puno ng alikabok? Syempre hindi po, diba? Same thing din po sa secret place natin, diba? Linisin po natin na lagi tayong, nagbibigay ng time, diba? Lagi tayong nananahan sa secret place natin. Diba? Tanong po natin yung mga sarili natin. Have I made time alone with God a priority in my life? Have I been consistent? Or have I allowed distractions and emotions to lead me? Do I run to God only when I need something? Or do I come up just to be with Him? Diba? Parang, totoo po, diba? Masakit na katotohanan, pero at the same thing, tinatama po tayo. Every time po na lumuluhod tayo sa pananalangin, ayun lang po ba yung mga time kasi may kailangan tayo? Or ayun lang po ba yung mga time kasi kailangan natin ng sagot sa panalangin? Or ayun lang po ba yung mga time dahil trip lang natin? Or free yung time natin? Or ayun po yung mga time na lumuluhod tayo kasi we want to seek Him, diba? We want na mas maging malalim yung pagkakilala natin sa Kanya. Sabi po sa Romans 11:12, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. And ayan, diba, this verse is a call to spiritual consistency, to keep our fire burning, especially through difficulties. Diba, it tells us to be joyful in hope, even when breakthrough has not come yet. Patient in trials because God is working, and faithful in prayer because prayer is how we endure and prevail. And diba, dito niraremind lang din tayo, diba, nung response ng Diyos. Diba? Gaya po sa Daniel 6:10, he got down on his knees and prayed just as he had done before. Diba? Si Daniel, kilala po siya bilang man of integrity, man of prayer. And dahil doon, diba, nagkaroon siya ng God's favor, hindi lang ng pabor na galing sa langit, diba? Kundi pabor din sa nasa paligid niya. And diba, hindi lang doon, nagkaroon siya ng breakthrough. And si Daniel, hindi lang siya nag-start mag-pray kung kailan may pinagtatagumpayan na siya. Pero si Daniel, rooted and grounded na siya sa pagpe-pray. And ano po yung naging result nun? Dahil consistent si Daniel, anong naging result? God shut the mouths of lions. Same thing din po, diba, sa buhay natin. Lalo ngayon, yung kaaway, kung paano nagdo-double time yung kaaway kasi alam niyang pabalik na si Jesus, diba?
dapat mas lalo din tayong mag-double time, 'di ba? Mag-double effort, 'di ba? Sa pag-kneel down, 'di ba? Sa secret time natin para the moment, 'di ba, nasubukan, 'di ba? Tayo, subukan yung pananampalataya natin. Katulad tayo ni Daniel, haharap tayong may courage. Haharap tayong hindi, sabi ni Lord sa salita niya ganito. 'Di ba? Hindi tayo mananakawan ng peace, 'di ba? Hindi tayo mako-confuse kung ano yung totoong sinabi ng Panginoon. And Daniel's public victory was the result of private consistency. Ayan. Meron din po na dumaan din ako sa sitwasyon na parang dumaan po ako sa sitwasyon na kung saan, kung worthy lang ako, ipagtatanggol ko yung sarili ko. Pero, ang ginawa ko po doon, pinagpray ko yung sitwasyon na yon. Kasi, pero ayun po, yun yung time na na isa sa prayer meeting ng second quarter na kung saan narinig ko po talaga yung boses ni Lord. May pangungusap siya sa akin nung time na yon na parang ang tagal ko na palang nag-hold back sa bagay na yon. And dahil po, naging consistent ako sa pagpe-pray in private, si Lord pinagtanggol niya ako in public na hindi ko kailangan boses ko mismo yung magsabi na hindi ganito, ganyan. Pero si Lord pinagtanggol niya ako in public. Nagkaroon ako ng favor in public kasi naging consistent ako in private. And di ba, tayo po, di ba, kung meron tayong mga gustong ayaw natin ipahiya tayo ni Lord in public, di ba? Ayaw natin, or gusto natin may maging testimony tayo in public. Let's be consistent, di ba? Sa in private or sa secret place natin. And si Lord hindi naman siya naghahanap ng mga perfect. Pero naghahanap siya ng mga consistent, di ba? Di ba, panisipin natin, ay hindi naman ako magaling manalangin, hindi naman para sa akin yung pananalangin, hindi ko naman kayang tumagal. Pero yung tanging sinasabi lang po ni Lord sa oras na to, just come and keep coming, di ba? Kung paano tayo naging consistent at faithful sa maliit na bagay, maging consistent lang po tayo dyan. At si Lord mismo, di ba, magbibigay sa atin ng hunger para mag-grow yung maliit na bagay na yon. And He's not waiting for you to be perfect. He's waiting for you to be present. And ayan, sabihin po natin, di ba, sa araw na to, Lord, I want to rebuild my secret place. Tandaan po natin yung secret place, hindi siya literal na lugar. Kundi secret place, ito yung lugar na kung saan kinatatagpo tayo ng Panginoon. And sabihin natin, Lord, I will choose consistency over convenience. Lord, even if I stumble, I will come back again and again and again. Diba? You're not making a promise to be perfect. You're making a decision to be faithful. And may nilagay po ako dito, basahin lang natin ulit mga sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Lord, I want to be faithful in the secret place. Teach me to love your presence. Help me to stay consistent, even when it's hard. I choose to make time for you, not out of religions, but out of love. Not out of pressure, but out of hunger. I want to know you deeply, not just on the surface, but face to face. I surrender my distractions, my doubts, and my delays. Build me in me a consistent heart. Let my breakthrough be birthed in my secret place. In Jesus' name, amen. And for my final words, for revival does not start in a crowd. Hindi natin kailangan maging front agad. Pero di ba yung revival, nagsisimula siya sa puso. And the heart that meets God in secret will carry His power in public. And I'm po, to God be the glory.